Nagkakasumbuli si Vice President Sara Duterte at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain ngayon sa detention facility ng International Criminal Court. Ayon sa bise, binubuo na nila ang defense team ng dating Pangulo at hindi raw kabilang si Attorney Harry Roque. Live mula sa The Hague, sa unang balitang kasama natin si Maris Umali. Maris. Igan, alas 12:22 na ng madaling araw dito ngayon sa The Hague, the Netherlands. At sa ikalawang pagkakataon mula nang dumating dito sa The Hague, si Vice President Sara Duterte ay muli siya nakabisita sa kanyang ama sa detention facility na nakakulong ngayon sa Scheveningen Prison. Sabi ni Vice President Duterte, pinauuwi na raw siya ng dating Pangulo sa bansa. Pero aniya, inaayos pa niya ang defense team ng ama. Sa ngayon, bukod kay British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman, na tatayong lead counsel, ay may kinakausap pa raw siyang ibang abogado para sumali sa team. Pawang mga foreign national daw ito na may karanasan sa International Criminal Court. Sabi pa ng bise, magwi-withdraw bilang abogado ng kaniyang ama si dating Executive Secretary Salvador Medialdea oras na maayos ang defense team. Ayon din kay Vice President Sara, hindi raw magiging bahagi ng defense team ng dating Pangulo si Attorney Harry Roque. Hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. We want him to focus on his asylum and then we want our lawyers to focus on the case. Kung nais pa rin daw ni Attorney Roque na tumayong abogado ng dating Pangulo, ay kailangan niya itong talakayin kay FPRRD. Hiningan namin ang reaksyon dito si Attorney Roque pero no comment muna ang kanyang sinagot. Sabi pa ni Vice President Sara, maayos ang lagay ng ama. Sa hospital ng ICC Detention Facility pa rin daw siya nananatili sa ngayon para ma-monitor ng mga doktor. Hindi pa siguro siya all clear base siguro sa assessments ng doctors. He's in very good spirits. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain. Sabi niya meron namang rice. Pero mataas daw ang moral ng ama, katunayan ay nakagawa na raw ng mga kaibigan sa loob ng kulungan. Sabi pa ni Vice President Sara Duterte, pwede raw siyang padalhan ng sulat sa loob ng kulungan gaya ng ginawa ng isang Dutch couple. Pero ito ay sinusuri muna ng mga tauhan ng detention facility. Sabi raw ng dating Pangulo, wag nang papuntahin ng pamilya sa The Hague. At kaugnay naman na Igan, dun sa gaganaping malawakang rally dito sa The Hague, sa March 23, nagpapasalamat daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya dito sa The Hague at maging dyan sa Pilipinas, pero ayaw daw niyang makadisrupt sana o makaabala sa iba. Nabisita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Scheveningen Prison nang itinalaga niyang abogado sa ICC na si British-Israeli lawyer Attorney Nicholas Kaufman. 2 oras daw sila nag-usap. Ayon kay Kaufman, umaasa siyang maaakwit sa kinaharap na reklamo ang dating Pangulo. You're very confident that the former president will be acquitted. I'm very confident of the strongest defense possible and I'm very confident that he will be acquitted indeed, even at the earliest stage possible. Magfa-file daw sila ng mga petisyon bago ang confirmation of charges hearing sa September 23. There will be petitions, obviously. Once again, it's not for me to comment on the defense strategy at this moment in time. What was any message that the first message that the president gave to you? That he's in good spirits and looking forward to conducting his defense. How often are you able to visit the former president? I'm available to visit the former president as long as I'm here and as long as I'm allowed to do so. I have promised him that I will come every day that I'm in The Hague. Bilang senior counsel na may karanasan sa ICC, siya raw ang tutulong sa pagbuo ng defense team. Aabutin daw ito ng humigit kumulang 1 linggo. Nasa ICC kung kukumpirmahin si Kaufman bilang abogado. Nakausap na rin daw niya si Vice President Sara Duterte.
Bibisita rin dapat kay Duterte si dating Executive Secretary Salvador Medialdea bago mag-alas 9 ng umaga sa the Netherlands. Pero ayon sa Embahada ng Pilipinas doon, habang nasa reception counter ng detention facility ay sumama ang pakiramdam ni Medialdea, kaya nagpatawag ng medic. Nagpatawag din ng ambulansya na siyang nagdala kay Medialdea sa ospital. Kasama raw ni Medialdea sa ospital ang isang malapit niyang kaanak. Ayon sa isa sa mga Pilipinong abogado sa list of counsel ng ICC, may komplikasyon kung hindi saklaw ng Rome Statute ang bansa kung saan hihilingin ang pag-freeze ng asset ng akusado. These assets, when it's in the Philippines, it needs the cooperation ng Philippine domestic authorities. If it's outside, kung hindi yan non-state party, hindi yan obligated to cooperate under the Rome Statute. Pero kung may political will umano ang gobyerno, may legal na paraan pa rin para maipatupad ang freeze kung hihingin ng ICC. Sabi ng palasyo, kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan po. giit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, walang legal na basehan para sa freeze order at wala ring i-freeze dahil mahirap ang dating Pangulo. Sa huling SALE na inilabas sa publiko noong 2017, may net worth na mahigit 28 million pesos ang dating Pangulo. Hindi na isinapubliko ang mga huling SALE niya. Ayon sa ICC, minsan ay hindi sumasapat ang nabawing asset ng akusado dahil sa lawak ng naganap na krimen. Pero may trust fund daw ang korte na maaaring gamitin para sa iba't ibang anyo ng suporta para sa mga biktima. Igan, araw-araw daw bibisita si Attorney Kaufman sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte sa detention facility. Pagkatapos naman bisitahin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama sa detention facility, ay pumunta ito sa ospital kung saan naka-confine si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. At ayon naman sa isang pahayag ng Philippine Embassy dito sa the Netherlands, ay pagkatapos mabigyan ng treatment si Medialdea sa emergency room, ay nailipat na siya ngayon sa isang regular room ng naturang ospital. At yan muna ang latest na sitwasyon dito pa rin sa The Hague, the Netherlands. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat at ingat. Maris Umali live mula sa The Hague, Netherlands. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.